Direk, um, nakita ko kanina nasa loob ako. May mga trophy na nakadisplay dun sa tapat nyo. So ano po ba itong mga napanalunan nyo ba? Or na-display lang dyan? Or... Well, siguro in almost my ilan ba 25 years no sa theater sa siguro yun ang mga recognition na bunga yan ng ating pagsisikap, pagmamahal, yung ating passion sa arts. At ang maganda lang din is na-recognize ng mga award-giving bodies like the Aliw, the Leaf Awards. Aliw Awards, ha? Yes, at saka yung Leaf Awards. Leaf yan. Awards, wow. Nakita nila yung ating dedikasyon at ating pagmamahal sa sining kaya nabiyayaan tayo ng kanilang parangal. Nice. Mga Lea Salonga level to. Yes, Aliw, yes. ha? Actually, kasabay ko si Lea Salonga noon na nanalo, tsaka si Joel Lamangan and Eric Santos. Wow. Kami yung sabay-sabay nun sa stage. So hindi na pala basta-basta lang to. Direk. Good morning mga kabalen! So another day, another vlog. And ang pupuntahan natin ngayon ay dito lang sa Balibago, Angeles City sa may Robinsons. Ayan. So kikitain natin yung kaibigan natin at i-vlog natin yung kanilang eskwelahan. Anong klaseng eskwelahan? Makikita ninyo mamaya. Okay. Let's go! Oh, bakit may truck dito? La, umuurong pa. Uy, kakatakot naman yan. Sandali lang. At ako'y tsempo lang dito. Ayun, okay na daw. Clear na daw. Uy, may sticker niya tayo. Yun know, yung lumang sticker natin. Ayan, oh. Diba? May sticker niya tayo. Pa-shoutout na siya. Idol! May sticker ako, oh. Naka-vlog ako. Shoutout ka. Shoutout sa mga nanonood. Anong pangalan mo, sir? Gregorio Lunar. Gregorio, shoutout sa'yo. Ayan, oh, may sticker na tayo. So, for today's episode, may papasyalan po tayong isang malapit kong kaibigan. Actually, para sa akin, hindi lang po siya isang kaibigan. Masasabi kong nagsilbi rin po siyang isang parang nakatatandang kapatid para sa akin. Siya po yung kasama ko nung mga panahong walang-wala pa tayo, nung mga panahong wala pang direksyon ng buhay natin, hindi alam kung saan patutungo. Masasabi ko na napakalaki ng impluwensya niya sa buhay ko kung bakit nandito tayo ngayon, nakakapagsalita kahit papano ng walang inhibitions, na kahit papano nakakapag-host, kahit papano nakakagawa ng mga content, at higit po sa lahat kahit papano nakakaarte tayo sa harap ng camera at maging sa entablado. So siya po ngayon ay isa na sa mga multi-awarded theater director dito sa Pilipinas. Wow!
So ngayon, nag-put up po sila ng isang eskwelahan na tinawag po nilang On Stage School for the Arts na nasa 3rd floor ng mismong Robinsons Balibago sa Angeles City. So itong Balibago, Angeles City, isa sa mga busiest place ng syudad ng Angeles. So maraming mga establishments, maraming mga kainan, dito mga call center meron din dito. So ayan, so nandito rin yung isang paborito kong bake shop, yung LA Bake Shop. So one of this day iba-vlog kita. So kakausapin ko lang yung may-ari doon sa main branch nila sa San Fernando. At magkakaroon tayo ng one-on-one interview with the management of LA Bake Shop. Ayan, so sana matuloy. Alright, here we are, Robinsons Balibago. Ayan, entrance. Uy, bago to Bike Cafe. Tignan ko nga ito mamaya. Hindi ako binigyan ng ng parking stub. Dati may parking stub dito Alright, so syempre dito tayo. The privilege of having a big bike. Pwede sa 4 wheels. Ayan, no, di ba? So let's go. Good morning mga kabalen! So ngayon nandito tayo sa Robinsons Balibago at makakasama natin ang isa sa mga pinakamagaling na direktor dito sa Pampanga. Yan. So kaya ko nasabing isa siya sa pinakamagaling na direktor dahil siya ang aking mentor. So nakita niyo naman doon sa last episode, meron tayong episode na nandun tayo sa K-drama na sinasabi ko. So kaya ako merong kakaunting talent sa ganun dahil din sa kay Sir Jay. Okay? Sir Jay, bati po kayo sa mga kabalen natin. Magandang araw po mga kabalen and welcome po sa Kabalen Motovlog. Am I right? Yes, Moto Kabalen. Moto Kabalen. Motovlog. Subscribe na kayo. Ay, salamat. Okay, Sir Jay, kwentuhan naman po tayo. Yes. Para po sa kaalaman ng lahat, sino po ba si Direk Jason Cabalan? Well, actually I'm into theater, musical theater, no? Bata pa kasi ako, gusto ko lang magkwento. So, lahat ng nakikita ko, na-experience ko, lagi kong kinikwento yan. Nagsimula yan sa mga kalaro, sa mga kaibigan, hanggang nag-high school. Tapos, nakita ko ang theater, maganda siyang parang channel o medium para makapagkwento ng mga kwentong may aral, mga kwentong may kwenta, mga kwentong makakapagpasaya, makakapagdulot ng kakaibang aral. So hindi lang siya talaga para sa akin, hindi lang siya para makapagpasaya, but you know, para makapag-touch ng lives. So yun ang ginamit ko up to now, ang teatro, para makatouch ng ibang buhay. Ayun. So, ito pong advocacy mong ito, Direk, ang naging dahilan kaya na-put up mo tong on stage. Yes. Actually kasi before, parang kung mahilig ka sa theater o sa arts in any discipline, parang saan kaya pwedeng pumunta? Parang iba-iba kasi. Kunyari sa music, parang iba ang pupuntahan mo, yung sa theater, sa painting. So, we decided na gumawa na lang ng isa para isa lang yung parang pinupuntahan siya. Parang one-stop shop ka as an artist. Ayun. So ngayon, what is on stage now, Direk?
So yun, from the name itself, on stage, School for the Arts. No? Parang, kasi lagi nating naririnig, when you're on stage, no? Yun ang minsan din ang pangarap natin makaapak sa stage. Pero nagiging pangarap lang siya. So, ang school ginawa siyang, kaya nga ang tagline niya is where dreams and realities meet. Wow. It's on stage. Kasi lahat ng pangarap mo at nagiging realidad siya whenever you're on stage. Now, when say on stage, not necessarily nasa stage ka. But kung nasaan merong nanonood sa'yo, that's your stage. I see. I see. Kung saan mo na papakita yung talent mo, yung self-love mo sa arts, yung passion mo. So that is on stage. Direk, ano naman po yung benefits or mapapala ng isang katulad ko or mga bata sa pag-enroll nila sa on-stage? Well, especially, alam mo, yung realization talaga. Actually, kahit noon pa naman, yung bata pa ako, alam ko na kung ano ang impact niya sa akin. Personally yung impact niya sa akin. Parang hindi ka lang kasi pinapalakas yung loob mo, yung hindi niya lang i-boost yung self-esteem mo, yung self-confidence mo. But nagiging nagiging mas detailed at mas focus sa mga bagay-bagay. Because yung arts, yun ang binibigay niya sa'yo Kasi binibigyan ka niya ng something that will give you human connection. Arts, for me, is a basic component for human connection, which is very important sa everyday na ginagawa natin. Kailangan may human connection yan. No? Kasi when you say human connection, merong yan, paano ka makisama, paano yung damdamin mo sa kapwa. So, napaka-importante yun. Yun ang basic connection, yung arts. Kasi, you can be a pinakamagaling na tao sa mundo, pero kung wala kang emotion, kung hindi mo ginagamit yung damdamin sa isang bagay, then mababaliwala lahat yan. So, for me, arts is the universal language. Wow. Kasi ang magandang painting sa Japan, magandang painting din sa Pilipinas. Yun ang language na kaya tayo magkakaintindihan. So same thing with the theater, with the music. So parang ganoon siya. Napakagaling nung analogy na yun So, yung magandang painting sa Japan, syempre magandang painting din sa Pilipinas. Kahit saan ka pumunta. Oo. I see. So yun ang language yan para for me. I see. So, Direk, nakita ko kanina nasa loob ako. May mga trophy na nakadisplay dun sa tapat nyo. So ano po ba itong mga napanalunan nyo ba? Or na-display lang dyan? Or... Well, siguro in almost my 25 years sa theater, sa siguro yun ang mga recognition na bunga yan ng ating pagsisikap, pagmamahal, yung ating passion sa arts. At ang maganda lang din is na-recognize ng mga award-giving bodies like the Aliw, the Leaf Awards. Aliw Awards, Yes, at saka yung Leaf Awards. Leaf Awards, wow. Nakita nila yung ating dedikasyon at ating pagmamahal sa sining, kaya nabiyayaan tayo ng kanilang parangal. Nice, mga Lea Salonga level to, Yes, Aliw, yes. Actually, kasabay ko si Lea Salonga noon, na nanalo, at saka si Joel Lamangan and Eric Santos. Wow. Kami yung sabay-sabay nun sa stage. So hindi na pala basta-basta lang to, Direk. Kumbaga, pero napaka-humble nyo po in spite of all those awards and recognition that you had. So, And ano naman yan ang awards naman is siyempre maganda yan, pero ang pinaka rewarding for me is yung makita mo ang isang batang nagsusumikap at natututo sa larangan ng pag-arte, sa music, o sa painting. Yun ang pinaka-rewarding actually. Parang, especially yung mga zero, yung talaga, kunyari, gusto ko lang umarte, pero hindi ko alam paano. Kaya kung naririnig mo yung Pabalan Method, yung binubuo kong book about it, yun yung parang experience ko paano ako nag-start, paano ako nag-ano. So, parang meron silang, ganito pala mag-start. Kasi kung ako nakaya ko, what more yung mga talagang magagaling pa. Ako, average lang ako nun Kaya nagsumikap ka lang. So, so you're releasing a book called Pabalan Method. Yes, Pabalan Method. It's an acting book with all the techniques na acquire ko all over the years. So, hopefully makatulong yun sa mga gustong maging actor, maging director. Nice, nice. Paano, Direk? Ako, nasa mid-30s na ako Pwede pa ba ako sa mga ganyan? O am I too old for this kind of stuff? In siguro that was like 20
2012, meron akong estudyante, he's 69 years old. Wow. He is a judge and nagpapaturo siya ng acting. Judge na yun, Yeah, 69 years old siya, judge siya, and nagpapaturo siya ng acting. So, nung tinanong ko, why? Sabi niya, kasi naging busy siya daw nung kabataan niya. Kaya ngayon, meron na siyang time at 69 years old at gusto niyang ipursu yung kanyang isang passion, Which is acting. acting talaga. So wala siyang edad, no? You can actually pagka labas mo pa lang, pagka panganak mo, umaarte ka na eh. Kasi ang pag-arte mo, humingi ka ng, you're trying to convey a message when you act. Kapag umiyak kang isang sanggol, is conveying the message na gutom ako or I need attention. So yun na, that's already acting. Tapos nung bata tayo siguro, nakikita mo, nagbabay-bahayan o yung jeep or something, gumagawa ka ng script mo na nun. Diba? So that's, you're conveying a message na gusto mong iparating sa audience mo. So parang ganun. So kahit anong edad dyan, walang edad ang arts. I see. That's a very nice example, Direk. And actually, I can attest to that. And sabi ko nga kanina, isa akong product ng Uyat Artista o ng On Stage. Back in the days na I'm still in college, Yeah. na ang hobby ko talaga is arts. Theater arts, And he's a performing very arts. passionate actor din si MJ, no? I remember, umaabot siya tayo ng madaling araw sa kaka-rehearse. Kapag hindi niya makuha yung character, talagang hindi siya matutulog hanggang hindi niya nakukuha yon. So, ganun sa ka-passionate. Kaya, tingnan niyo naman ngayon, no? Is into it. Wala nang masyadong effort kasi natural na siya. Yun ang na-build niya. Yun ang dinadala kasi ng workshop eh. Nabibuild mo siya kapag dinabas mo na siya, nandyan na siya. Oo, kasi practice siya direct, di ba? Yes, practice so, yan. pag lagi mo siyang ginagawa na pa-practice, nai-instill Na-instill siya. hanggang dun sa parang, yun na lang siya. Parang muscle Parang memory konti na lang, sabi mo konti nga. na lang. Oh. Konting effort na lang, change ka lang ng character, mas madali. Alam mo na kasi yung formula eh. Meron ka na sa body mo na kanya-kanya kasi yan eh, sa tao eh. Hindi naman siya effective sa'yo yung ganitong method, hindi siya effective sa akin. So, ikaw mismo, as an actor, makukuha mo yun eh. Along the way, maano mo yan, mas kabisado kung ganito ang style ko. Then, mas magiging effective ka. Ang importante naman sa ganitong is paano ka maging effective as a performer. Nice. Ganun nice. siya. Okay. So, ayun po. On Stage School for the Arts. And direct invite nyo naman po yung mga kabalen natin kung paano ba pumunta dito, how to enroll, and sinong kakausapin. Yes, we're inviting every kabalen, no? Please visit us as Robinson's Balibago, Level 3, no? On Stage School for the Arts. Kung gusto niyo lahat po ng dances, meron tayo acting, painting, voice, musical instruments. Meron po tayo. In-hone po natin yung talent natin. Huwag po kayong mahihiya. Sabi ko nga, kahit anong age pa yan. Actually, ako nga, to tell you honestly, nagbo-voice ako ngayon at saka nagpe-painting ako ngayon. Wow. Kasi gusto ko talaga yung painting and voice kasi hindi ako masyadong biniyayan sa voice ko. Ganyan ko siya dinidevelop at my age. And yung painting naman, nung bata ako, nagpe-paint lang ako sa buhangin. Ngayon, sa canvas na. So, it's never too late for you guys. Visit us at just look for Miss Joanna, my wife. Siya yung pinaka parang production manager ng On Stage. So, Sir Jay, ano na nga ulit ang mga courses na available dito sa On Stage? We have ballet, we have hip-hop, piano and keyboards lesson, violin, voice performance and voice lessons. Meron din tayong guitar, electric guitar, acoustic guitar, and bass guitar. Tapos merong painting at meron tayong of course the creative drama class which ako mismo ang nag-handle sa creative drama class. And minsan, Sir Jay, invite mo naman ako sa creative drama class mo na. Yes, sure. Yun ang kailangan mong mag-attend din. Matutuwa ka sa mga bata ngayon kung gaano sila ka-passionate at gaano sila kakagaling. Ayan. So, ayun po mga kabalen, On Stage School for the Arts, Balibago, sa Robinson's, Angeles City. Ayan. So, alright. So, thank you very much, Sir Jay. Yes. It's been a pleasure. Yeah. It's And my pleasure too. I'll see you soon again. Yes. Moto Kabalen, subscribe na. Subscribe down below. Hit that notification bell and subscribe button. Alright.
Ayan, so maraming salamat po Direk Jason at Ma'am Joanna Pabalan sa pagtanggap po sa akin dyan sa inyong eskwelahan. So masaya po ako at nagkita-kita po tayo ulit. I think matagal-tagal ko rin po silang hindi nakasama. I think pre-pandemic pa ata or right after nung nag-announce sila na GCQ na. Doon na lang po kami nagkita-kita uli. Well anyways, I'm happy na nag-ooperate na ulit yung school nyo dahil nga pinayagan na yung face-to-face classes. And kanina nakita ko ang dami ng mga enrollees ha. So congratulations. More power po sa inyong eskwelahan. Kaya mga kabalen, kung may mga anak po kayo or maybe kayo mismo na mahilig kumanta, sumayaw, umarte o tumugtog ng mga musical instruments, enroll na po kayo dito sa On Stage School for the Arts. Matatagpuan po ito sa mismong loob ng Robinsons Balibago sa 3rd floor sa Angeles City. Ayan. At sa mga interesado pong mag-inquire, here are the details. Okay, so hanggang dito na lang po mga kabalen. Stay safe and God bless.